Ang one of the most unexpected battle na pinakahihintay nating lahat ay nagkaroon ng unexpected na pangyayari dahil bigla ngang dumating si Lim Taegyo at pinaulanan ng dalawa ng napakaraming arrows kaya napilitan silang lumipat ng ibang lugar. At mukhang gagamitin na ni Soho ang kanyang full force para makuha lang ang information na gusto niya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Sa huling chapter, ipinakita sa atin kung paano kinuha ng Apostle of Itarim ang katawan ni Lee Min-song upang maging vessel ng kanyang kapangyarihan para makaharap ang Black Mass Disruptor. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito ay tuluyan nang nagkaharap ang dalawang malalakas na nilalang, ang Young Monarch Song Soho at ang Apostle of Itarim, kung saan itinutok ng Apostle ang weapon na hawak niya at sinabing gusto niya talagang makaharap ang Black Mass Disruptor. Nagtataka ang ating bida kung bakit bigla na lamang nag-iba si Lee Min-song na pakiramdam niya ito ay nasa ibang katauhan base sa mga sinasabi nito. Kaya tinanong niya kung ang kaharap niya ba ngayon ay ang Apostle of Itarim. Napangiti ang Apostle dahil hindi talaga siya nagkamali na alam ng Black Mass Disruptor ang kanilang existence dito sa Earth. Kaya inamin niya na naparito siya upang i-invade ang mundong ito. Kung kaya't dito na nag-iba ang mode ng ating bida na para bang uminit ang kanyang kalamnan dahil alam niyang ang nilalang na ito ang dahilan kung bakit hindi makauwi ang kanyang ama, kaya sinabi niyang isa itong magandang pagkakataon para sa kanya. Subalit ang hindi nila alam ay may hunter na bigla na lamang dumating kung saan bigla na lamang nakaramdam ng matinding puwersa ang dalawa na kumalat sa paligid na kinatatayuan nila at napawikang hanggang dyan lang kayo. Hindi kayo pwedeng gumalaw na wala ang permiso ko. Nadagdag pa nitong subukan yung gumalaw, papasabugin ko mga bungo nyo. At heto na nga mga lods si Lim Taegyo na nasa distansyang lugar na nakahanda ang magical arrow upang patamaan ng sinumang magtangkang tumakas na makikitang napa-beast mode itong si Lim Taegyo habang tinutukan ng dalawa, ngunit siya ay nagtataka kung bakit ganyan ang itsura ni Lee Min-song. Nadagdag pa niyang anong ginawa mo sa sarili mo? Samantalang napadilat naman ang mata ni Soho nang nalamang ang S-rank hunter na si Lim Taegyo pala ang nakakita sa kanila at na-realize niya na mukhang hindi niya makakausap ng heart-to-heart content ang Apostle of Itarim, subalit napalingon nga at ngumiti lamang ang Apostle upang sabihin kay Soho na magkita na lamang sila sa pinaka-high spot ng region na kinaroroonan nila. Tinanong ni Lim Taegyo kung ano ang nasa isip ni Lee Min-song at makikitang mas lalo itong nag-init dahil sinabi niya na kanina hindi dapat gumalaw kung wala ang kanyang pahintulot. Kaya walang pagdadalawang isip na pinakawala ng magical arrow towards Apostle, bagay na inignore lang ng Apostle of Itarim sa napakakalmadong moment dahil nung malapit nang tumama ang arrow, ningitian lang niya ang atake habang iniiwasan ng walang kahirap-hirap ang napakabilis na arrow na dumaan lang sa harapan niya. Ngunit hindi lang pala ang Apostle ang gustong patamaan ni Lim Taegyo dito mga lods dahil umiwas din si Soho sa arrow na dumiretso papunta sa kanya. Lumipad ang Apostle at si Soho naman tumalon papalayo habang si Lim Taegyo ay muling gumawa ng tatlong magical arrow at balak niyang paulanan ng dalawa ng mga pag-atake upang hindi makatakas. Ngunit napangiti lamang ang Apostle habang iniiwasan ng mga arrow showers at si Soho naman ginamit ang kanyang bilis upang unti-unting makatakas at makalayo kay Lim Taegyo. Habang iniiwasan ng ating bida ang mga magical arrow, siya ay napamura at napatanong kung naparito rin ba si Lim Taegyo para hulihin si Lee Min-song, kung saan napatanong itong si Bero kung wala bang balak na mag-counter-attack ang Young Monarch. Subalit ipinaliwanag ni Soho na base daw sa reaksyon ngayon ni Lim Taegyo, sa tingin niya hindi related si Lim Taegyo sa Apostle of Itarim at mukhang hindi pa ipinapakita nito ang tunay na lakas, kung saan makikita ang mukha ni Lim Taegyo dito mga lods na sobra talaga siyang nainis dahil napakagaling daw umiwas ng dalawa. Biglang nagpalabas ng massive amount of mana si Lim Taegyo at itinuon niya ang kanyang kapangyarihan sa arrow at bow upang gumawa ng napakalakas na atake at sinabing ang top priority daw niya ay ang masubjugate itong si Lee Min-song at wala naman siyang pakialam dun sa isa. Samantalang ang Apostle ay naparealize na naging greedy siya para isiping kaya niyang ibalik sa safety si Lee Min-song. Subalit bigla siyang nakaramdam ng napakamapanganib na kapangyarihan na parabang nakaramdam siya ng napaka-familiar na magical powers.
Habang si Lim Taegyo ay nagulat rin sa unusual powers na naramdaman niya, kaya mas lalo siyang naging desperado na pakawalan ng napakalakas na araw, ngunit nasurpresa na lamang siya nang nakita ang isang goblin na bigla na lamang sumulpot out of nowhere, at ang goblin rin ay nagtataka kung bakit siya napunta sa lugar na ito. Napawat na lamang si Lim Taegyo dahil bakit may goblin na bigla na lamang sumulpot sa harapan niya, ngunit na-realize niya na huli na ang lahat dahil nakatakas na ang dalawa. And I guess ginamit ni Soho ang Shadow Exchange upang makatakas at upang gumawa rin ng diversion upang madistract si Lim Taegyo. Hindi na ituloy ni Lim Taegyo ang kanyang atake at ipinakita ang napakalaking damage na nagawa niya dulot sa ataking ginawa niya kanina, ngunit wala siyang magagawa kundi mapamura na lamang dahil hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung bakit gumawa si Lee Min-sung ng paglabag sa batas. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Ipinakitang nag-ring ang cellphone dahil mayroong tumawag, kaya kaagad itong sinagot ng chairman at nalaman niya na confirm si Lee Min-sung ang may salarin ng lahat at kasalukuyan itong nakatakas. Humingi ng paumanhin si Lim Taegyo kay Chairman Wu at inamin niya na kasalanan niya kung bakit nakatakas si Lee Min-sung at dahil na rin sa abnormal na hitsura nito na posibleng side effect ng drugs, at sinabi rin niya sa chairman na mayroon pang isang hunter. May hunter na nakasuot ng black mask, bagay na ikinagulat naman ni Choi Jong-in dahil parang naalala niya ang hunter na yon. Kaya dali-dali niyang tinanong si Lim Taegyo kung ang naka-black mask ay nakipaglaban ba ng close quarter combat, kung saan nagulat na lamang itong si Lim Taegyo at sinabing paano mo nalaman yon. Ipinaliwanag ni Hunter Choi Jong-in na ang hunter na nakita niya sa airport dungeon break ay nakasuot din ng maskarang itim at pinigilan nito mag-isa ang mga magic beast na kumalat sa buong terminal ng airport. Kaya nagkaroon ng hinala si Woo Jin-chul na baka si Jinwoo ang nakamaskarang hunter at napaisip kung nagbalik na nga ba kaya ang Shadow Monarch sa napakahabang panahong nawala ito sa Earth. Ngunit naparealize siya na kung nandito nga talaga si Jinwoo matagal nang naresolba ang problemang ito. Kaya sa kasong ito parang may duda siya kung sino ang nasa likod ng nakamaskarang hunter. Pagkatapos lumipat ang eksena sa napakalaking bato at mukhang ito ang tinutukoy ng apostle na Hyacinth region at makikitang kalmadong naglalakad ang ating bida habang ang apostle ay nakangiti at mukhang wala na talagang makakapigil sa dalawa para matuloy ang kanilang laban at ang heart-to-heart content na usapan. Napangiti ang apostle dahil hindi daw niya in-expect na tinulungan siyang makatakas. Kaya napatugon ng ating bida na alam niyang aabundunahin daw nito ang katawan ni Lee Min-sung kung ito ay nasa panganib na sitwasyon, kaya niya ito tinulungan. Sinabi ng puzzle na narinig niya sa mga demons ang patungkol sa nakamaskarang hunter at tinawag nila itong The Shadow Monarch from Darkness. Kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang kaugnayan nito sa Shadow Monarch. Kaya napatugon ng ating bida na mukhang marami atang katanungan ng puzzle na kailangan niyang sagutin. Dahil ang plano lang naman niya ay ang durugin ng puzzle pagkatapos i-extract ang information na nanggagaling sa katawan nito. Ngunit pinaalalahanan ni Bero si Soho na dapat mag-ingat dahil matapos niyang makitang kinuha ng puzzle ang katawan ni Lee Min-sung, hindi niya ma-estimate kung gaano nakalakas ngayon ang Apostle of Itaram. Kung saan napatugon ng ating bida, don't worry Bero, dahil matagal niya nang pinaghandaan ng moment na to. Pagkatapos, binigkas ang salitang Arise, kung saan nag-alasong Jinwoo moment nga itong si Soho mga lods, bagay na nagpangiti sa Apostle of Itaram dahil sigurado na siya sa kapangyarihan na ipinapakita ng Black Mask Disruptor ay the same sa Authority of Darkness na nakita niya noon sa battlefield. Lumabas ang iba't ibang klaseng monster at mukhang mga monster na ito ay mga bosses ng dungeon nung siya ay nagpapa-level up pa upang mapantayan ng lakas ni Lee Min-sung. Isang Ruler Swarm Blue Rakasa Fang Venom, Poison Fang Giant Desert Centipede, isang High Troll Grade Common na parang isang Goblin Commander, subalit ang pinakapambato niya sa lahat ay ang Tomb Warden na si Sheka na mayroong Greed Elite.
Sinabi ng ating bida na ito ang mga corpses na matagal niya nang pinag-ipunan para sa araw na to. Kaya ito na ang oras para lumaban ng buong lakas. At pagkatapos makikitang lumabas na ang dalawang monarch descendant, si Lady Essel at si Grey, na kaagad ginamit ang merge skill upang mag-transform into hybrid beast form ang ating bida. Kaya nang nakita ng puzzle ang tunay na lakas ng nakamaskarang hunter with full force, ito ay napangiti sa sobrang excited sa laban at mukhang nabitin na naman tayo mga lods. Akala natin maglalaban na ang dalawa sa chapter na to. Ngunit next chapter pa pala. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!